Magandang tanghali mga kapatid. Top 1 sa listahan ng pinakamagandang universidad sa bansa pagdating sa kalidad ng pagtuturo ang Ateneo de Manila University sa listahan ng Times Higher Education's World Rankings para sa 2025. Sumunod sa Ateneo ang University of the Philippines, De La Salle University at Mapua. Kayo mga kapatid, ano ang dream university nyo kung babalik kayo ng college? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Yun ang harap. Ano yun? University of Recoletos. Lang doon sa medyo kilala na sila. Sa UP. Bakit doon? Siyempre, gobyerno eh. Tsaka kung doon, mga nag-aaral doon eh, talagang may matututunan ka. Parang sa Perfect One. Bakit doon? Maganda kasi ang Sa PUP. Santo Tomas. Bakit PUP ko? Maganda rin mo doon. City College, Ng? Calamba, dahil taga-Calamba ako. Siyempre, malapit din sa amin, magaganda pati ang benefits doon. Maraming libre, maganda ang turo. University of Asia in the Pacific po. Bakit doon? Maganda po kasi yung programs nila, especially in terms of the media landscape. Media and Entertainment Management, may course po silang ganun. Makakatulong po sila sa mga gustong pumasok sa media industry. Ang plan ko po is mag-stay pa rin po sa University of Asia and Pacific. Bakit doon? Mahal na mahal ko po yung school namin. Sa PUP po kasi po libre. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Sinasabing big boss ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad, arestado matapos dumalo sa party sa Laguna. Pangulong Bongbong Marcos, diretsahang binira ang China sa harap ng mga lider ng mga bansa sa ASEAN. Panuntunan sa mga dapat na iasal ng mga bansa sa West Philippine Sea, pinaaapuran na ng Pangulo. Monster Hurricane Milton na nalasa na sa Florida sa Amerika. Mga Pilipino roon inabisuhan ng sumunod sa mga otoridad. Senatorial aspirant na si Dr. Willie Ong uuwi na raw sa bansa sa susunod na buwan. Doc Willie tiniyak na siya ay physically fit kung mananalo sa eleksyon sa kabila ng kanyang sarcoma. Makakausap natin siya dito sa programa Live. At padyak princess actor Jameson Blake nasa pa-sexy era na daw ngayon habang ang co-star niya sa pelikula na si Lovie Poe hindi raw magpapapigil sa hot scenes kahit misis na. I'm already in that stage kasi in my career na I wanna take things further. Just because women go to the next stage sa kanilang buhay doesn't mean that you have to have certain changes. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Arestado sa Laguna ang sinasabing Chinese big boss ng sinalakay na Pogo sa Porac, Pampanga. Para sa update, nasa linya si Elaine Fulgencio. Elaine, sino ang Pogo big boss na ito at paano siya naaresto? Yes, Cheryl, kinumpara nga ng PAOK na inaresto ng mga otoridad ang Chinese national na si Liu Dong, 35 anyos. Siya yung sinasabing major player o isa sa mga big boss dito sa Lucky South 99 na ni-raid noong June 7 sa Porac, Pampanga. No? Pero ayon sa PAOK, siya daw yung subject nitong warrant noon, pero hindi daw doon natunton itong si Liu Dong na maraming alias. Ayon sa PAOK, higit 3 alias yung gamit nito, at talagang mailap daw dahil palipat-lipat ito ng kanyang operasyon. Hindi lang daw sa Pampanga, kundi maging dito sa Metro Manila at Caratig Probinsya ay nag-ooperate umano itong si Liu Dong na itinuturing ng PAOK na isa sa mga boss dito nga sa operasyon ng
pogo dito sa bansa, Cheryl. So paano nga nila natuntun? Kasi from Pampanga, Metro Manila, tapos nasa Laguna pala. Nakatanggap ng information, nagkaroon ng surveillance, talagang mahabang surveillance ang mga otoridad para matunton kung saan itong si Leodong. At kagabi nga, sa bisa ng mission order, sinalakay ng Bureau of Immigration itong isang subdivision sa Laguna bandang alas 8 kagabi. At dito nakita itong si Leodong na ayon sa kanila idadalo umano sa isang party. Doon na siya nasawata or nahuli nitong mga operatiba at agad na sinerve yung kanyang mission order na inilabas ng Bureau of Immigration, Cheryl. Okay, so saan kung padalo pa lang siya sa isang party, nandun na siya sa party or paalis pa lang kung saan man siya nananatili sa may Laguna? Actually, yun yung sinasabi ng PAOK, nadadalo parang dito sa party niya to at nung makita nga nila, nung naispatan na agad ng mga aaresto ay agad na siyang hinuli at binasahan na ng kanyang Miranda rights. Maliban sa kanya, may mga kasama pa bang inaresto? Yes, Cheryl, kinumpirma din ng PAOK sa press conference katatapos lang ng press con na may 10 pang Chinese national na pinaniniwalaan din na parte nitong ni-raid na pogo dito sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Cheryl. So, kumbaga, total of 10 sila na inaresto kahapon or kanina? May 10 Chinese nationals plus si Leodong, so bali 11. 11 sila. Ano ang susunod na hakbang ng mga otoridad? Ngayon, nasa kustodiya ng PAOK sa Pasay itong mga naarestong Chinese national, kabilang nga itong tinuturong na big fish na si Leodong at sasailalim sila sa inquest proceedings para harapin yung mga patong-patong na reklamong isinampa sa kanila. Seri. Pero may mga pauna na ba silang salaysay na nakuha mula dito sa mga naaresto at lalo na nga itong si Leodong? Ongoing pa yung kanilang pag-iimbestiga at pakikipag-usap nga dito sa mga naarestong Chinese nationals. Pero nauna nang tinanggi nitong si Leodong na siya daw itong tinuturong big boss dito nga sa Pogo at sinabi niya, tinanggi niya na siya nga ay may kinalaman daw sa operasyon ng mga Pogo dito sa bansa. Cheryl. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Sa kabila ng pagkakaroon ng sarcoma, naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ang kilalang doktor ng bayan na si Doc Willie Ong sa pamamagitan ng kanyang misis na si Doc Liza. Pangunahing layunin niya ang makatulong na maayos ang healthcare system sa bansa. Sa puntong ito, magkakasama natin Doc Willie Ong live mula sa Singapore. Magandang tanghali sa iyo, Doc Willie. Thank you for joining us. Thank you, Cheryl. Long time no see. Oo nga po. Kukumustahin muna kita. Kamusta po ang lagay ng inyong kalusugan? Okay naman. Kakatapos ko lang ng third chemo ngayon. Medyo nasasanay na. Pero ang gamutan talaga sa ibang bansa, napakaganda. Malayong malayo yung gamutan sa atin. Sabi ko, kailangan talaga iangat natin yung antas ng gamutan, hindi lang sa mahihirap, pati sa mayayaman, buong Pilipinas na. Dati kasi nung I'm sure naalala mo, nung nasa ibang station, tayo noon, meron tayong mga charity for 20 years. Alam na natin yung gagawin para sa mga mahihirap, di ba? Libre gamutan, lab test, yung mga operasyon na kailangan nila. Pero ang nagulat ako, pati pala yung mga kahit sa mga tertiary hospitals, maraming kulang. Mabagal tayo sa diagnosis, minsan mali ang treatment, ang tagal ng labas ng mga laboratory, maghihintay ka ng 2 linggo, kaya talaga maraming namamatay unnecessarily dahil dito. So you're saying po, kung kayo po ay palarin at makarating po ng Senado, yung healthcare talaga po ang inyong tututukan at kagaya nga po ng sabi nyo, your treatment, yung treatment na pinagdaraanan nyo po dyan ay ngayon sa Singapore. At nakita nyo, at may mga namulat kayo na pwede ito sa Pilipinas.
Yes, kasi ang pagtingin ko, alam ko the ordinary politician, alam lang nila, okay, gamutin lahat ng may sakit sa high blood, may sakit sa diabetes. Alam na natin yun eh. Alam na natin, like dito sa cancer. Sa Pilipinas, hirap na hirap tayo ng treatment sa cancer. Ang problema, yung mga magagandang gamot, wala sa atin. Hindi umaabot. Tsaka yung mga best practices nila dito. Dito kasi, ang dami kong Pilipino nakakausap dito. Siguro mga 30-40% Filipino patients. Lahat galing sa Pilipinas. Lahat iba ang diagnosis. Minsan sa atin, ang laboratory, positive. Dito, negative naman. Parehong test. So magtataka ka, bakit parehong scan, iba ang resulta? Parehong blood test, iba ang resulta. Saan nagkamali? Ano nangyari? Diba? So, laging gano'n nangyayari. Tsaka yung sa atin, minsan, madalas inconclusive na kasulat. So parang hindi mo mahulaan. Like for one example lang, kulang tayo ng PET scan. PET scan, napakaganda nito. Kung wala yung PET scan, hindi mahanap yung sakit ko eh. Kasi yung bukol ko na malaki, hindi naman pala siya lahat buhay eh. Okay. Ang talagang umiinit doon sa 16 cm, mga maliit lang, mga 4 cm yung talagang nagiinit ng bukol na palaki ng palaki. So kailangan mahanap mo yung 4 cm na yon para mahuli yung pangalan niya. So sa Pilipinas, hindi nila mahanap. Paano? Wala tayong PET scan. Lilipat pa ako sa ibang ospital, hindi na ako aabutin doon. So, tusok lang ng tusok, parang ala chamba, nagiging ganun ang dating. Dito, with PET scan, nahanap agad, within 48 hours, may gamutan na. Tsaka ang gamutan nila dito, ibang klase, talagang sobrang advanced. Example lang pag kulang lang ang hemoglobin ko konti, pag yung a little low lang. Pag sa Pilipinas, bigyan natin ng malunggay, gulay, kangkong, pangpataas ng iron. Dito hindi. Kulang lang ng 1 point, meron ka ng erythropoietin agad. Bumaba lang konti yung WBC, meron na mga bibigay na mamahalin agad. Meron pa sila isang gamot dito. Meron to sa atin, di ko na mapapakita. Albumin siya. Sa atin, bihira gamitin kasi mahal. Pero dito, parang tubig sa kanila to binibigay talaga. Pag binigay ito, ang ganda ng effect, grabe. Ang ganda, nakita mo yung nagkakulay agad ako. Yes, ang ganda ng effect. So maraming mga gamot dito, meron sa atin yung best practices nila na hindi natin nakukuha. Na pag na-apply natin, talagang tataas, hindi lang for cancer patients and many others. Malalalim kasi ito pang specialist level na to Hindi na to puro bigay gamot, yung reseta sa charity. Kaya ko itaas to. Ay, sabi ko nga, second life ko na to Diba? Bakit pa ba ako bubuhayin? Kasi nung nandun ako sa Pilipinas, I am 100% sure in 3 days I will be dead talaga. Tubig ko hanggang dito na Wala na talaga ako nun. I was here. I was 22 pounds over water. Nalulunod na ako ng tubig for 22 pounds of water. Walang makadiagnose. Hindi nila mahulaan. Paano spread out Kala nila wala Kaya wala akong gamot. Pagdating ko dito, tinanggal agad yung 22 pounds ng tubig. And ngayon, naka-recover na ako ng 9 pounds. Kung makita mo, lumaki na ako. Naka 9 pounds back na ako And hindi na ganun kalubog Doc, ang tinuturo niyo po, ang sinasabi niyo po dito ay etong tumingin sa inyo dito sa atin sa bansa ay private hospital na. So ganun. Private, kahit kami, mga kaibigan ko mga doktor, hindi ma-diagnose Kasi iba talaga yung level nung siguro yung kaalaman nila, iba talaga kasi katulad dito sa Singapore, ang dami nilang cancer patients, talagang all over Asia. Siguro itong doktor ko, pasyente niya, mga 3,000 siguro, ganun karami. At lagi kami nagchat-chat. Lagi kami nakachat. Napakadaling, kumbaga, malapitan or maabot or magkaroon ng... Diretso talaga. Let's say, no isang araw, may rashes ako dito sa paa. Pakita ko lang yung picture ko, click ko sa kanya mismo,
Siya na tatawag ng dermatologist niya in 5 minutes. Meron ng reseta yung dermatologist. In 15 minutes, meron na akong reseta. May gamot na ako. Nakaupo lang ako. So you're saying po na ang So tututukan fast. nyo, It's so, ibang klase yung treatment nila, talagang nakahain na sa'yo. Pagdating mo sa ospital, nakabalot na yung gamot. Sa atin, pupunta ka sa ospital, not available. Pupunta ka pa saan ba? Sa downtown, bibili. Di ba kawawa yung pasyente? at you're referring to private man yan or public or government hospital, Doc. So ang gusto mong tutukan, even in it's private, really... sa private, kulang din tayo. So it's the overall healthcare system talaga ng bansa. Medyo malayo talaga tayo. Kasi nga, itong best medicines, hindi umaabot sa atin. Kulang kasi yung capacity to pay of the country. We do not have enough patients, kaya ayaw na dalhin itong mga drug companies, yung mga ganda sa atin. Wala naman bibili, hindi naman available. So, imbis na makukuha naman ng chemotherapy, gagawin sa atin, operahan na lang siguro. Diba? So maraming ganun pangyayari. Kaya sabi nga sa kababayan natin, we have to open our eyes. Wala namang kasalanan yung mga doctors natin kasi trapped din tayo eh. Kung yung hospital mo, walang PET scan, walang magagandang laboratory, ano magagawa natin? Diba? Kung hindi kaya swelduhan yung nurses, ang nurses natin, ito rin malaking problema. Yung mga experience siguro 1 to 2 years, at most 3 years, aalis na. So ano laban ng 1 to 2 years experience sa kakasaksak ng important medicine sa'yo? Compared dito, nandito pala yung mga Pinoy nurses natin, 15 years experience. Sanay na sanay, lahat ng mga cath, lahat ng mga baliwala. Malaking difference sa patient care, malaki sa mga medication error. Ang dami nating buhay maayos. Hindi mahihirap pa kahit yung pinakamayayaman. Marami nga ako kakilala, hindi na talaga nagpapatingin sa Pilipinas. Basta may sakit, lipad agad eh. I'm sorry, this is so hard to say, but you have to open your eyes. Kasi kung di ako dinala dito, sure ako patay na ako eh. So, this is a second life. Para nga ma-improve natin eh. Tutulungan nga natin yung bansa nga natin na at least ma-set up itong ginagawa nilang system. Napakaganda. And Napakaganda. Doc Willie, maisusulong mo ito kung kayo nga po ay papalarin sa Senado. Pero ang tanong din, paano raw ho kayo mangangampanya? Siyempre, kailangan kalusugan mo muna bago mo maipush na mapaganda yung ating healthcare system. Katulad po ng una kong tanong ngayon, kanina, kamusta na po ba kayo? Kamusta na ang inyong kalusugan? Una nyo nang ibinalita yung good news na sabi nyo po ay lumiit na ang inyong sarcoma by 60%, as in 60% po ay sa loob lamang ng 6 weeks. Abay, sabi nyo nga po, milagro, sa miracle. That's great news. Kahit kaninong doktor mo pakita milagro eh. Kasi kahit yung doktor ko na napakagaling to, sabi nga niya sa akin, huwag ka umasa. Sarcoma yan, bihira yan, rare, walang cause. Usually, walang gamutan. Kahit bigyan mo ng chemo, liliit lang 10%. Yung akin, kaya sabi niya sa akin God loves you. Sabi niya, God loves you. God is doing something to you. Pinaliit niya. So ako, wala naman sa kamay ko eh. Kung pumanaw na ako 6 weeks ago, okay na. Ano ba magagawa ko? Kaya lang, binuhay ako eh. Anong gagawin ko? Mag-enjoy ako? And syempre, hindi ako. Pag binuhay ka ng Diyos, may gagawin ka pa. Tsaka affected ako ng bashers. Dati affected, ngayon hindi na. Kasi alam ko na eh. Alam ko na ano gagawin ko. Ito na mission ko. Kaya tuloy-tuloy lang ako. If I win, if I don't win, bahala na yung tao dito. It's up to them. I'm telling them, may purpose ang Diyos. Faith-based campaign nga tayo. Diba? Nasa sa inyo naman. Hindi tayo gagamit ng campaign funds, malinis. It's up to, bahala ang Diyos kung saan ako dadalhin. Pero malakas ang faith ko na, ito ang pagkwento sa inyo, kung ano man mangyari, ang hinihingi ko nga sa Diyos is 7 years eh. I'm asking for 7 years. At least, 1 year hanggang sa campaign, 6 years to finish. Tsaka iba na ako mag-isip ngayon, hindi na ako nag-iisip ng next year, magka-abroad, kunwari sa Europe, wala na.
Kailangan yung mga pasyente, mamamatay na yan, nakapila na yan. Dami tumatawag sa akin. Nakapila ako sa Makati, nakapila ako dito. Tapos walang bed, di ba? Naghihintay na lang yung mga pasyente. Hindi natin masosolve agad lahat. Pero mapipinpoint ko, like yung PhilHealth natin, di ba? Ang dami naman pwede i-benefit pa. Ang dami pa pwede ibigay. Kahit itong albumin na to, napakaganda nito. Itong albumin na to, bigay 3 araw. Naku. Pero hindi yan magagawa ng ordinary patient. Lalabas lahat ng manas. Papasok yung dugo mo sa katawan, tataas yung blood pressure mo, ang ganda. Pero sa atin dito binibigay. Kasi sasabihin, mahal, useless, walang pambayad sa ospital. Pero kung mabibigay lang yan, talagang it really, Tututukan nyo rin parang ba? nagiging Superman yung tao eh. Oo. Medyo lumalakas dito. Dito sa kanila, para siya talagang left and right binibigay dito. Just one example. Sabi nyo nga po, it's the healthcare system and the cost. Diba? Kaya And karamihan, the know-how. ayaw na magpagamot din ng marami. Kasi alam nila, hindi nila kakayanin. So, iba na yung minsan kadalasan ng mga tao na, sige na, kung kukunin na ako ng Panginoon, kukunin na ako. Wala rin naman akong ipambabayad, bakit pa ako magpapatingin? It's also the cost. Gagawa tayo ng setup. Napakaganda ng setup dito ginawa nila. Dito sa cancer center nila. Isa lang magaling na doktor na head, he can handle 2,000, 3,000 patients. Kaya na niya eh. Hindi naman lang magko-consult yun eh. So, Kaya na niya i-manage yung ganun karami. Wala pa nga tayong cancer center. I'm not sure kung may cancer hospital. Pero makasetup lang tayo sa magandang setup na yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos mapasok yung magaganda at murang gamot. Diba? Kung sa private muna, sa public muna, unti-unti, mako-compute yan eh. Ano ba gusto natin gamutin? Lymphoma, mabilis lang daw gamutin. Mga lung cancer, breast cancer, liver cancer, makukuha natin yan. Yung akin nga, pinakamahirap nga yung sakit na binigay sa akin, sarcoma. Nakuha pa nga eh. Diba? So I don't know how long I will live or more or less, who knows? Nobody knows. Pero ngayon, namulat na mata ko, matapang na tayo, hindi na tuluman Doc Willie kasi I have nothing to fear eh. What is there to fear? Nothing. Doc Willie, kailan daw po, hanggang kailan ang gamutan mo or tuloy nga ba talaga yung pagbalik mo na sa bansa in November? Hindi sinasabi ng doktor ko kung ilang session eh, laging play by ear. Siyempre after 2 weeks titingnan ulit eh. Pero tentative siguro December 1st week. Total, ang campaign period pa naman, February eh, di ba? So, nandito na. Pero si Doc Lisa, uuwi na siya. Si Doc Lisa, iikot na siya. Mas maaga na siya iikot for me. Siguro, habol ko, sabi mo nga, hindi na ako namamansin ngayon ng bashers, pero ano ang mensahe mo sa kanila? Wala naman, mahal ko naman. Hindi, I think they just do not understand na talagang kala nila lahat na lang ng politiko, magnanakaw, magloloko. Ano pa iloloko ko? May bukol na nga ako eh. Pinakita ko na nga sa inyo eh. Kala ko na nga ending ko. Pare, gusto ko lang mapakita. Hindi ko kasi gusto yung tinatago yung sakit. Yan ang pinakayo ko sa lahat eh. All politicians, ang turo sa akin, itago ang sakit. Ipakita malakas ka. Huwag mo pakita na delikado ka. Ayaw kong ganun. Sinungaling yun eh. Diba? Pag malakas, mahina. Diba? Ipakita mo. Pero, sabi nga nila, 100% yung lakas ng iba. Kung 100% sa pagnanakaw, di useless din, diba? Mas okay na 50% o 70% na Doc Willie siguro. So, it's really up to you. Tumakbo na ako 2 beses na healthy. Ngayon, tatakbo ko hindi healthy. Hindi ko na problema to, Okay, pag di pa ako nanalo, it's not my fault anymore. I tried my best, Dinasal ko na lahat. Nasa kamay niyo na to. Thank you very much. Salamat po kahit anong mangyari. Especially sa iyo, Yeng. Since 20 years ago, nagcha-charity na tayo. Correct. Ngayon. Oo po. It's been 20 years. And looking forward sa pagbabalik nyo po at magkaroon tayo ng pagkakataon makapag-usap ulit. This time, talaga pong face-to-face, Doc Willie. At patuloy pong maraming nagdarasal po sa inyong paggaling. Salamat. Sa dasal, sabi nila, nakuha daw talaga sa dasal eh.
Nakuha daw to sa dasal. Walang ganun na lumiliit ng ganun kabilis. Parang, tsaka may nafe-feel talaga ako. May mga parang spirit at angel na nililinis yung katawan ko slowly. Nililinis yung katawan slowly. Ay, patuloy po kayong magpagaling. Marami pong salamat for taking the time. Senatorial Aspirant Doc Willie Ong. Thank God it's Friday. Marami ang nagpaplano ng gimmick pero paano ngayong, oo nga, petsa de peligro na. Abay, hingi tayo ng tips mula mismo sa ating pambansang wealth coach na sana mabaninibago kayo. Live po siya dito sa studio. Malay natin, araw-araw na rin siyang live. Hi, Chinky! Ay, magandang tanghali, kapatid na Cheryl. Yes, nako, it's really an honor and pleasure to meet you. Napakaganda pa rin ang hair niya, nako. Ito lang general tip para sa mga taong gusto talagang mag-budget na ayaw talaga masira ang iyong pera this weekend. Una, syempre, number one, huwag kang lalabas at magta-travel na wala kang pera. Oo, di ba? Baka travel now, pulubi later, di ba? Dapat ipon now, di ba? And then ginhawa later. Pangalawa, kung kayo naman ay magta-travel, make sure lang naman na hindi lang po meron kayong pamasahe. Meron din kayo pang boarding, pagkain, at syempre naman, huwag kalimutan ang budget ng pangregalo. Ay, syempre naman, hindi ka pwede umuwi na wala ka pang regalo, hindi ka makakauwi. At pangatlo naman, make sure lang naman, ang pinakamahalaga is pag kayo po ay nag-travel, make sure po ay talagang planado. Huwag yung biglaan. Pagka biglaan, magkakaroon ng problema. At ito pa isang magandang balita, pwede rin tayo mag-browse ng social media pero babala, asawa po ni Babalu. Mag-ingat din po tayo sa mga post na clickbait na pinapaniwalaan po natin. Ang inyong abang lingkod ay naging biktima. Oo. May mga kaibigan kasi natin na nagsabi po sa akin noong September 30 tungkol sa isang news article sa isang website na ang Central Bank of the Philippines, dinimanda daw si Chinky Tan over statement made on live television na sinashare ng Cybersecurity Philippines. Tapos nakita rin sa isang website ang artikulo at nag-post na kami ng babala sa social media. Oo, na hindi po totoo at pawang kasinungalingan. At nag-email din tayo sa TV Network kung saan po sinabi na saan nanggaling ang peking artikulo. At ipinashare din po natin dito sa 1PH at pati sa Bilyonaryo Channel kung ano po talaga ang tunay na nangyari. At nadiscover na po natin ay ito pala ay isang running ads galing sa Meta. So in other words, ang nagpropagate po nito yung Meta po, yung Facebook. At nireport na rin po namin to. At ito naman, ang ginagawa po namin, nireport na rin sa amin sa NBI Cybercrime Division. At syempre naman, nung nag-report rin kami sa Meta, ano po nangyari? Nadadagdagan din yung ads habang kami ay nagre-report. Walang humpay. At napansin namin na every time, pag nagre-report kami, may bago naman naglalabas at nagsusulputan. Kaya ito po, pakiusap lang po, ano po ang pwede mangyari pag kayo po ay na-clickbait at nag-click kayo? Una, maaari po mag-phishing po at ma-hack ang inyong account. O kaya nga ang dami po mga Facebook account, bigla na lang po nawawala, di po? Kasi nga nag-click po, kaya mag-ingat po kayo. Pangalawa, baka maengganyo kayo at nag-chat nga sa akin ang isang nakakalungkot na balita. May nag-chat po sa akin, ako, Ma'am Yeng, na siya po ay naglabas na ng 15,000 para mag-invest. Nako, kaya nga mga friendship, say goodbye na to your money. Kaya nga payo ko po, bago po kayo makipag-engage, dapat check nyo kung lehitimo po ang post. Number one, i-check lang muna natin yung URL address, yung website address. Kung nagtutugma ba, kung may news agency, dapat galing sa news agency. Number two, dapat yung social media ay verified din po. Dapat may blue check. Katulad po sa akin, meron na po tayong almost 6 million followers sa Facebook, 2.2 sa TikTok at YouTube po, 2.7.5. Lahat po may blue check yan. And last but not least, alam mo, ang nakakalungkot para sa akin dito, Cheryl at mga kapatid, is yung mga napapaniwala eh. Yes. Yung mawawalan ka ng pera, lalo na kung ikaw ay retiree. Kaya nga tips para hindi ka mabiktima ng investment scam. Number one, huwag ka mag-i-invest kung hindi mo naintindihan. Pangalawa, huwag mag-i-invest kung hindi mo kakilala ang tao. Pangatlo, huwag kang mag-i-invest kung ang pangako ay napakalaki ang kita. Alam mo ba magkano ang pinapangako? Ma'am Yeng, pag kayo na nag-invest. Nung ginamit ka, Chinky, magkano? 45,000 to 100,000 a day. Maghulog ka lang daw ng 15,000.
Sa loob ng 2 araw, magiging 45,000 to 100,000. O, di ba? Kahit siguro sinong kilala ng negosyante, Chinky, wala makakapangako niyan. Oo naman. Too good to be true talaga. So again, ito kasi nakakatakot ngayon ang mga deep fake, 'di ba? Madaling mapaniwala. Alam mo, ano rin ako diyan, biktima rin ako. Di ba? As if like I was endorsing na gamot. Ang mahirap nito is naloloko po kayo, mga kapatid. Kagaya yung nangyari sa iyo, Chinky. Akala nila ikaw yung nanghihikayat sa kanila na mag-invest, tama? Ng 15,000. Kapalit po ay doble or triple ng kita. So, klaro na po yan na hindi po yan gagawin sa inyo ni Chinky. At kaya nga po siya nasa programa po natin, mga kapatid. Para yung mga legit at i-guide po niya ngayon, i-guide niya tayo sa tamang facing ng pagyaman. Di ba, Chinky? Oo. Basta tatandaan nyo, if it's too good to be true, it's false. Laging tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. This is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Susunod, di bababa sa 10 patay sa pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Mga Pilipino roon, inalerto na rin ng embahada. At mga bida ng upcoming horror film na nanay-tatay na sina Andrea Del Rosario at Jeffrey Hidalgo, makakakwentuhan natin live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Tiniyak na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Laos na makakauwi na ngayong buwan ang halos 200 Pilipino na naiipit sa gulo sa Lebanon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Makauuwi na ng bansa ang halos 200 Pinoy na naiipit sa gulo sa Lebanon. Iniutos na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat ng paraan para ma-repatriate ng ligtas ang mga OFW. 192 currently booked on commercial flights spanning October 11th up to around October 28th. On commercial airlines, at least 2 identified commercial airlines. And in fact, there will be arrivals this weekend, 11 arriving this weekend. Nilalakad naman daw ang dokumento ng higit 400 pang Pinoy na makabalik ng bansa. Hamon kasi ngayon ang pag-ayos ng papeles sa Lebanese immigration at ang clearance sakaling gagamit ng chartered flights at iba pang transportasyon. Tiniyak din ng DMW ang tulong sa mga napapaulat na OFW na iniipit ng employer ang pasaporte at dokumento. We are experts in handling situations like this. We know how to talk to the workers. We know how to talk to the employers and convince them to allow our workers to come home. So this is within the expert. This is right up our alley, so to speak, talking to employers. So we have no worries there. Maaring idulog ng embahada, DMW at OWA sa Lebanese authorities at immigration ang ganitong sitwasyon. Sasalubong sa mga na-repatriate na OFW ang hanggang 150,000 pisong assistance. Bukod sa mga nais makauwi, tuloy din daw ang suporta sa mga Pinoy na kasalukuyang nananatili sa evacuation center sa Beirut. We have 179 sheltered in our 4 facilities at the moment. The capacity is not yet filled, so definitely our 4 shelters can still accommodate some more stayers or occupants. Kasabay din ng ASEAN Summit, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa ASEAN Heads of State na paspasa na ang pag-aayos ng ASEAN-China Code of Conduct. Anya, dapat na maayos ang pangunahing issue ng COC gaya ng geographical scope at legalidad nito.
Nakakadismaya na raw kasi na patuloy pa rin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea at nagiging biktima pa ng harassment at pananakot ang mga Pinoy. Sa kanya namang intervention sa ASEAN-Japan Summit, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan na gumawa na ng hakbang para tugunan ng issue, partikular ang usapin sa maritime security and cooperation, territorial integrity, disarmament at tiyaking hindi nalalaki pa ang banta ng nuclear weapons. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, mag-asawa po na nawala ng anak at kumupkop ng 3 dalagita. Sa kanila po iikot ang kwento ng upcoming Pinoy horror film na Nanay Tatay. At syempre para pag-usapan nito, makakasama po natin dito sa studio ang mga bida. Wow, o diba? VIP yung mga bida natin ngayon. Nandito sila live na live, Andrea De Losario at Direk Jeffrey Hidalgo. everybody! Uy, maraming salamat. At pang-horror po ang pag-uusapan natin, pero napaka-maaliwalas ng ating mga guests. I love it. Nalilito na ako, sabi ko, Direk Jeffrey, hindi pala ikaw yung director nito. Artista ka rito, tama? Yes, artista ako dito. Isa sa mga napakagandang role na nabigay ulit sa akin. After Deleter, sinasabi ko nga, mas kung sa mga nakapanood sa inyo sa akin sa Deleter, kung sa tingin nyo, challenging yung role ko doon, mas challenging pa yung role ko dito ngayon. Correct. This is directed by Direk Ronnie Binay. Siya yung gumawa ng Marita, Mary Cherry Chua. So talagang, one of the best horror directors. And Nanay Tatay because? Yes. Nanay Tatay because, because of his love for me, parang, nagkaroon siya ng deal with the evil forces. Ayan, ha? Hindi wala naman eh. Nakakatakot yung mga eksena na mapapanood from that. And of course, syempre, parang sobrang ganda lang nito kasi this is gonna be part of Sinisindak. Yes, yun pa. Isa pa yun. Diba? Parang advocacy na rin siya for us. Yes, Sinisindak. It's the 5th year ng Sinisindak. And it's the first time na may Pilipino na film. Kasi usually international movies eh. So we have 2 entries. Yes, of course Nanay Tatay and Pasahero. Both from Viva Films. Oh, wow. At ang pinaka-importante dito, yung presyo ng ticket. Dahil 150 pesos lang. And 300 pesos kung gusto mo mag-movie marathon. Yes, so 3 to 4 movies, guys. 300, watch all you can. October 30 till November 5. And what else? Yeah, Sinisindak. And actually, sobrang ganda na nagagawa niya for the industry, di ba? Kasi ang tagal ko lang iniisip sana, di ba, we're always asking na pag Metro Manila Film Festival, sana ginagawa yung ganitong klase mga promo, di ba? Diba, dapat hindi pa rin na pag-aaralan, parang ilang taon na hindi pa na pag-aaralan. Pero ito, guys, mahilig tayo, di ba? Horror, holiday, isa ito sa talaga sineselebrate din natin sa Pilipinas, yung Halloween. Di ba? So, ang ganda lang na panoorin yung Nanay Tatay, Pasahero, and all the other, may international entries pa rin kasi. Yun pa, isa pa yun. Galing Indonesia, Cambodia. Mostly Southeast Asia. Pero hindi, may France. May all over the world. Global siya. And this is gonna be sa lahat ng SM Cinemas. SM Cinemas nationwide. So exclusively at SM Cinemas lang. Correct. Mapapanood ang Nanay Tatay. Nakakatuwa. Pero syempre, gusto ko lang sana sabihin, nasa Lumuhod Ka sa Lupa. Yes, please, panoorin nyo si Mother You. Okay, para in character. I love it. My friend made this. That's why I keep on wearing this. Pam Pinay. Thank you, Pam Pinay. Super nice, super nice. I love it. Lumuhod Ka sa Lupa is also weekdays. Yes, correct. And maraming mangyayari. Tingnan niyo yung mangyayari sa role ko. Oo nga eh. Grabe. And of course, Direk Jeffrey, kayo, meron ba kayong gusto i-promote? Aside, Viva Max. Viva Max! Nagtitira ka sa Viva Max. 12 million subscribers. Yes, 12 million subscribers. Kagabi, yung nag-celebrate. Abangan nila soon yung dinirect ko na kasama din ako. Acting. Director, actor. It's actually my first time to act in a major role in one of my films. Kasi palagi ako may cameo eh. Pero dito sa Obsession, starring Ida Manzano, Ethan Rosales, Christy Imperial, Armani Hector. Ako yung pang-5 main character. Wow, pero wala ka namang i-reveal sa katawan. Body reveal. Pero, oh my God! Nakakaloka! Yan ang panonoorin ko. At saka yung salsa ni Elle. Salsa ni Elle sa Viva Max. Diba? Nag-stream na ngayon with Christine Burmas. Yun yung last... Yes. Na-interview ko si Christine. Yung kanyang last, Correct.
sexy film daw. Pero syempre, balikan lang natin, sinisindak ulit. Kailan ulit to? Ano ba yung duration niya? Yes, October 30 to November 5. Doon sa mga wala pang plano nitong Halloween, guys, dali ng buong pamilya dahil 150 pesos lang ang nanay-tatay. So, At kasama namin dito, of course, si Aubrey Caraan, Sia Vigor, Hart Ryan, Elia Alano. Ayan. And of course, directed by written and directed by Ronnie Benay. Wow. Nanay, tatay po. Maraming salamat, Miss Andrea, Direk Jeffy. Thank you so much. At eto, meron pa tayong chika mamaya sa round 2. Ang Japanese actor na si Sho Ikushima. Laman ng pelikulang Crosspoint po ang makakasama naman natin live na live dito sa studio. Cinema is alive. I love it. Abangan po yan. Nagtitipon-tipon ngayon ang pinakamalaking grupo ng mga politiko sa Bohol. Yan ang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maing Udto Cheryl, nandito tayo ngayon sa B Resort sa Panglao Island sa Bohol para silipin ang makulay na politika dito sa probinsya. Ngayon kasi ay isinasagawa ang kauna-unahan at pinakamalaking pagtitipon ng isang lokal na partido sa Bohol na ang mga miyembro ay majority ng mga alkalde at konsihal ng probinsya. Pinangungunahan ito ni incumbent Governor Aris Cimentado itong Abante Bohol Convention kasama ang higit 500 mga opisyal ng probinsya na kinagbibilangan ng 47 towns and 1 city. Halos hati daw kasi ang mga alkalde sa Bohol noong magsimula si Cimentado noong 2022. Pero ngayon sinasabing nakuha na niyang kalyado ang halos lahat ng mga alkalde sa probinsya. Ang katunggalin ni Cimentado sa election 2025 ay ang dating alkalde ng Tagbilaran City na si Dan Lim. Wala namang masasabing mga kalyadong alkalde si Lim ngayon. Kalyado ni President Bongbong Marcos ang grupo ni Governor Cimentado. Pero hinihintay pa ang pagsapubliko kung meron bang mga elected officials din dito na kalyado naman ng PDP na mga Duterte. May 3 distrito ang Bohol at isa itong importanteng lugar sa mga national candidates dahil ito rin ay vote-rich na may higit 981,000 o halos 1 milyong botante. Samantala, sa mga nagtanaw nato, labi na sa Visayas ug Mindanao, imitar nato ang atong mga igsoong Bisaya sa pagtanaw sa pinakabag-ong news program dinhi sa 1PH, ang One Balita by. Mga bay, atong istoryahan ang og paminawon ang mga nagbagang balita sa pinulungang Cebuano matag Sabado alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa hapon. Ayaw kalimot kayo gimi kada Sabado kay ato kining istorya tanan. Kini ang balitang dako mga bay gikan sa Panglao sa lalawigan sa Bohol. Balik sa imuha diha, Cheryl. Daghang salamat One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Round 2 na po tayo ng showbiz. Malapit na po mapanood sa mga sinihan ng Philippine and Japan collaboration film na Crosspoint. And one of the stars are here with us. Welcome sa Pilipinas, Sho Ikushima! Hi! Arigato. Thank you for being here. Yes. Watashi wa Josefina de... Oh, Japan! Japanese! Charot. No, well, of course, I just want to say congratulations. Thank you. This has to be done, right? Like the Filipino and Japanese entertainment just collaborating for Crosspoint. And what's the story about, just to tell our audience? Okay, so Carl Aquino plays Manuel, who's a washed-up actor. He's trying to find opportunities in Japan. So he comes to Japan and meets Shigeru, played by Takehiro Hira, who's an Emmy-nominated actor. Yes, of course. So they meet up and they try to catch a villain, who's me, with a bounty of 10 million Japanese yen. So it's like an action thriller with drama. Oh, I love it. And, well, how did you get in the project? So, director Donnie Ordiales, he's a Filipino director, but he bases in Japan, Tokyo.
And then we did a short film together one time. And then Donnie was like, hey, I really want to do this project and we want to make a film that is like an Asian film, but we can compete in the world. So he showed me the script and I read it. I loved it. And then they've got Carola Aquino, who's a star. So I was like, okay, I have to find a great actor in Japan. I was like, I knew Takehiro Hira from before, so I was like, hey, I think I can get him. So that's how it happened. Oh, wow. And actually, the casting is just spectacular, right? I was looking at it, Carlo, Show, which is you and Takehiro. I was like, wow, talagang mag-enjoy yung mga Philippine audience natin, lalo yung mga cinema fans natin dito. But for you, how was it working with the Filipino team? I'm great. Like, I love coming here. People are great, the food is great. But when the work is on, like camera's rolling, everybody's so serious and like it gets really professional. So you guys have that balance of having a good time on set, but at the same time, when it's work, it's work. Yeah. So I really enjoy it. But I also do enjoy the Japanese practices when it comes to filming. You guys are always on point. You know how many minutes you will shoot a particular scene, right? We planned it out like minute by minute. Start to end. Ganun ang mga Hapon, guys. As in, when you say you start at 9 and end at 10, you end at 10. Yes. 9:59. Talaga ganun sila. And I hope that, you know, we learn the best practices from one another, right? Through this film as well. Also, but the thing is, like, you guys are relaxed and like find a way on the spot too, so we can, you know, balance it because sometimes Japanese people are too strict and square. Correct. So like finding that good balance. You know how we call it here? Maparaan. Maparaan talaga mga Pilipino. Yeah, we find a way all the time, but I love it. But why should, of course, everybody tune in to Crosspoint? So yeah, I mean, tune in to Crosspoint. Yes, and watch Crosspoint. Okay, so it's gonna be on October 16th, nationwide, any cinemas near you. So please come by and watch and enjoy it with us. I love it. Thank you so much, Sho Ikushima. Thank you so much for gracing Salamat us po. here. Salamat! Thank you. Ayan, thank you so much. Ito in other showbiz news, palaban pa rin at hindi raw aatrasan ni Lovie po ang paggawa ng daring movies gaya ng kanyang bagong pelikula na Guilty Pleasure. Narito po ang report. Mapusok agad ang grand entrance ni Supreme Actress Lovie Poe at cast ng sexiest film ng taon na Guilty Pleasure. Bida at producer ng pelikula si Lovie. Leading men niya rito, sina J.M. De Guzman at Jameson Blake na after pa Jack Princess ay in his sexy era na raw. Papunta na. I mean, I'm already in that stage kasi in my career na I wanna take things further. Si Lovie naman na kinasal lang just last year. Hindi raw aatrasan ang mga mapupusok na eksena sa ganitong klaseng pelikula. Statement niya rin ito sa mga kababaihan. Just because women go to the next stage sa kanilang buhay doesn't mean that you have to have certain changes, you know. You can still be yourself, you can still be you, and that's one thing that I want to tell everyone. Kahit madaming mapupusok na eksena sa Guilty Pleasure, may mas mahalagang mensahe raw ang pelikula na tinatalakay. Yan ay ang boundaries. It's not about the sexy side, it's the storytelling talaga. I think that's why I think it was a go because kailangan siya mapag-usapan. Speaking of boundaries, kinamusta natin kay J.M. De Guzman ang dynamics ng kanyang relasyon sa content creator at nobya na si Donalyn Bartolome, lalo na at kilalang very private si J.M. Still learning, bago pa lang ako sa content creation. Ako kasi medyo hindi ko kaya i-portray masyado yung sarili ko. Okay ako mag-portray ng ibang characters, pero pagka sarili ko na yan, parang medyo dry ako. Mapapanood ang Guilty Pleasure sa mga sinihan sa bansa sa October 16. In her power suit, ang beauty queen turned actress turned CEO na si Celeste Cortesi nang pumirma sa bago niyang agency na Viva Entertainment. Kasabay nito, may new lippy business at love life si Celeste na hinard launch niya just last September 29 sa pamamagitan ng isang PDA-filled IG carousel at ang caption, My Safe Space. Yeah, I'm very, very happy. How long have you guys been together? We've been together for 5-6 months. Yeah, but I've been hiding him. May natutunan na raw si Celeste sa dati niyang very public love life. I feel like my past relationship was very public. Many people had a lot of opinions and I feel like I really wanted to protect this relationship. At dahil Miss Universe season is just around the corner, may payo siya para kay Miss Universe Philippines Chelsea Manalo na lalaban na sa Mexico soon.
I think she has a good chance to even win Miss Universe. And my only suggestion, just follow what you want to do, how you want to represent yourself on stage. You're not just representing the Philippines, you're also representing yourself, Dahil na pag-uusapan na rin ng scam, nagbabala po ang Smart Communication sa mga scammer nagpapanggap po bilang sila para makuha ang personal information ng kanilang subscribers. Naku, makinig kayo dito, kumakalat kasi ngayon yung mga peking text messages na inuutusan mag-register po ulit ng SIM ang kanilang users. Ang modus daw ng mga nanloloko, nagpapadala ng peking link ng SIM registration para doon makapag-rehistro ulit ang mga mabibiktima po nila. Babala po mga kapatid, pwedeng ipang-hack ang information na ire-register nyo dyan. Merong official SIM registration portal ang Smart para sa mga magpaparehistro po. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang Smart sa mga otoridad para tugisin ang mga scammer. Hindi naman po kami nagpapadala ng kahit anong mensahe na kinakailangang mag-re-register ang ating mga subscribers para ma-capture ulit yung kanilang information. Mga kapatid, mag-ingat po. But anyway, happy Friday, guys. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.